Sundan ng batang ito mula sa angkan ng Dongfang, mag-level up kasama si Ning Yi. Inilabas pa ni Lin Moyu ang setro ng muling pagsilang. Sayang nga lang, ang tatlo sa kanila, Meng Anwen, Bai Yuan, ni An Guangsheng, ay katulad din ni Dongfang Zhao, nakatingin lamang, hindi ito mahawakan. Maliban kay Lin Moyu, walang sino man ang makakahawak sa setro ng muling pagsilang. Sabi ni Bai Yuan, kung mahahanap ang ubod ng buhay, kung gayon ay napakataas ng posibilidad na maging super god si Xiaoyu. Nag-isip sandali si Meng Anwen, Bamulong, pakiramdam ko naman ay hindi ito magandang bagay. Ang mga bagay ay dapat gamitin lamang, hindi dapat umasa dito. Ito ay panlabas na bagay lamang. Naintindihan ni Lin Moyu ang ibig niyang sabihin. Ipagpalagay na mahanap ang ubod ng buhay at ganap na maibalik ang setro ng muling pagsilang, ang pag-asa sa panlabas na bagay ay hindi ang pinakamagandang pagpipilian. Sumimangot si Nian Guangsheng. Tama ang sinabi ni Lao Meng, matandang Meng. Hindi dapat umasa sa panlabas na bagay. Ano man ang mangyari, ang sarili mo pa rin ang pinakamahalagang dapat mong asahan. Ngunit ang setro ng muling pagsilang, tiyak na isang napakagandang kagamitang antas mitolohiya. Sa panahong iyon, maaaring tingnan ng mga katangian nito. Ang mga kagamitang antas mitolohiya ay higit pa sa pag-iral ng antas maalamat, napakahalaga. Sa buong lahi ng tao, dalawa lamang ang mayroon. Mahinang sabi ni Lin Moyu, mga guro, makakaasa kayo, hindi ako aasa sa panlabas na bagay. Ang kanyang propesyon, kung iisipin, kahit gustuhin niyang umasa sa panlabas na bagay, malamang ay hindi rin pwede. Matapos ang ikalawang pagbabago ng klase at maging Panginoon ng mga patay, halos tinatanggihan na siya ng lahat ng kagamitan. Naiinis si Lin Moyu. Paano niya ba magagamit ang mga kagamitan? Ngayon, talagang ganap siyang umaasa sa sarili niyang lakas. Tanong ni Lin Moyu, mga guro, sa pagkakataong ito, maraming kalansay ko ang namatay. Ang ilan ay direktang napatay, nawalan din ng bisa ang aking talento. Sabi ni Bai Yuan, normal lang iyan. Maaaring ang talento mo ay may ganitong gamit, limitasyon? Nagpatuloy si Nian Guangsheng, posible rin na masyadong malakas ang atake nito, sapat na para putulin ang ugnayan ng talento mo. Magpatawag ka ng isang kalansay dito. Ginawa ni Lin Moyu ang sinabi, nagpatawag ng isang kalansay. Casual na iwinasiwas ni Nian Guangsheng ang kamay, gumawa ng isang senadoryas ng patalim gamit ang kamay na parang isang kutsilyo sa martial arts. Isang dambuhalang patalim ang sumugod, dala ang nakakatakot na aura ni Nian Guangsheng, dumaan sa katawan ng kalansay. Biglang sumabog ang kalansay, sa isang iglap ay nawasak. Nagulat si Lin Moyu. Ganoon kadali namatay ang kalansay ko? Walang anumang epekto ang ugnayan ng talento? Guro, paano ninyo nagawa iyon? Tanong ni Lin Moyu. Sabi ni Nian Guangsheng, ang talento mo ay tinatawag na komprehensibong pag-uugnay. Basta maputol ko ang ugnayan, hindi ba't mawawala ng bisa ang talento mo? Sa huli, dahil pa rin yan sa masyadong mahina ang mga kalansay mo, hindi sapat ang level. Naintindihan na ni Lin Moyu. Ano man ang mangyari, kung ang kalaban ay may sapat na lakas na talento o sapat na lakas na atake, parehong maaaring lampasan ang kanyang talento at direktang wasakin ang kalansay. Sa madaling salita, dahil pa rin ito sa masyado siyang mahina. Bumulong si Meng Anwen, ayon sa sinabi ni Xiaoyu, sa totoo lang, ang mga bagay sa mundo ng pagkabulok ay hindi gaanong nakakatakot. Ang pinakamahirap na problema pa rin ay ang laso ng pagkabulok. Ang mga yumaong pantas ng ating lahi ng tao noon, sa huli, dahil sa pag-aalala na kakalat ang laso ng pagkabulok, kinailangang selyuhan ang mundo ng pagkabulok. Tanong ni Lin Moyu, guro, kung gayon, kahit isang manggagamot na antas Diyos ay walang paraan para alisin ang laso ng pagkabulok. Umiling si Meng Anwen. Ang mababang antas, kaya. Ang mataas na antas, hindi. Ayon sa sinabi ni Dongfang Zhao, kung kaya niyang alisin ang laso ng pagkabulok, tulungan siyang iligtas ang isang tao. Marahil ay isang miyembro ng kanyang pamilya ang tinamaan ng laso ng pagkabulok, at ito ay mataas na antas pa. Kung hindi, sa impluwensya ng kanilang pamilya, nakapag-imbita na sila ng manggagamot na antas Diyos para gamutin ito. Guro, sa tingin ninyo, ang mga tao ba pagkatapos mamatay ay maaaring mabuhay muli? Naalala ni Lin Moyu ang ilang ekspertong antas Diyos na tao na nagligtas sa kanya sa huli. Sila, bagaman patay, ay tila buhay pa rin, ang kanilang kalooban ay immortal. Sabi ni Bai Yuan, maliban kung napanatili ang tatak ng kaluluwa. Pagkatapos mamatay, ang kaluluwa ay bumalik sa tatak, kung gayon ay maaari pang mabuhay muli.
Ngunit ang ekspertong antas Diyos, kapag namatay, patay na, walang pagkakataon. Hindi maintindihan ni Lin Moyo. Bakit hindi maaaring mabuhay muli ang ekspertong antas Diyos? Tumayo si Nian Guangsheng, tinapak ang balikat ni Lin Moyo. Sa hinaharap, maiintindihan mo. Tumayo rin si Bai Yuan, tinapak ang balikat ni Lin Moyo. Sa pagkakataong ito, maituturing na maswerte ka, bata. Sa hinaharap, magtimpi ka ng kaunti. Pagkatapos ng 2 araw, tiyak na darating si Dongfang Di para humingi ng tawad. Sa panahong iyon, tutulungan ka naming mga guro na mangikil. Ang angka ng Dongfang ay ang pamilya ng hari, hawak ang kapangyarihan ng imperyo sa loob ng maraming taon, hindi kakaunti ang magagandang bagay nila. Sa mga araw na ito, lumabas ka muna. Magpahinga ka, o pumasok ka sa piitan. Basta, hanggat maaari, huwag kang magpakita, dito. Lalo nang huwag kang babalik, sa hardin. Si Meng Anwen, na kasama ni Bai Yuan ng maraming taon, ay alam ang iniisip ni Bai Yuan. Mabuti na ring wala ka dito, para mas madali para kay Lao Bai, matandang Bai, na mangikil. Sa pagkakataong ito, si Nian Guangsheng ay bihirang hindi tumutol. Totoo nga, ang mga bagay tulad ng pangingikil ay espesyalidad ng taong ito. Pakiramdam nilang lahat ay manipis ang mukha ni Lin Moyo at hindi hihingi ng anuman. Isang bihirang pagkakataon, paano ito palalampasin? Nandito si Bai Yuan, kasama pa si Nian Guangsheng na may mukhang puno ng bagsik, tiyak na mapipilit nilang maglabas ng maraming bagay ang angka ng Dongfang. Pinaalis si Lin Moyo mula sa hardin ng banal na puti, sa mga araw na ito, hindi siya pinabalik. Bago umalis, sinabi ni Bai Yuan na bumalik siya sa Akademya ng Paglikha pagkatapos ng kalahating buwan. Malapit nang magbukas ang lupain ng mga ninuno. Muling bumalik si Lin Moyo sa akademya ng Xiajing. Naglalakad sa loob ng akademya, may pakiramdam siyang parang isang panahon na ang lumipas. Mahigit 1 buwan siyang nasa madilim na mundo ng pagkabulok, araw-araw ay tinatamaan pa ng kidlat, talagang hindi buhay ng tao. May mga pagkakataong pakiramdam ni Lin Moyo ay malapit na siyang maging isang bangkay na walang kaluluwa. Mabuti na lamang at sa wakas ay nakalabas siya. Talaga bang walang paraan para mabuhay muli? Nag-isip si Lin Moyo. Ayon sa sinabi ni Bai Yuan, hindi posible. Ngunit kung pakikinggan ang sinabi ng Diyosa ng buhay, tila hindi imposible. Hindi alam kung bakit pakiramdam ni Lin Moyo ay mas kapani-paniwala ang sinabi ng Diyosa ng buhay. Sa lahat ng bagay, palaging may pag-asa. Habang nag-iisip, biglang gumalaw ang kanyang tainga. Bahagyang ngumiti ang gilid ng kanyang bibig. Isang bihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang mabangong amoy ang sumalubong sa kanyang ilong. May yamakap sa kanya mula sa likuran. Tapos ka na? Malambing ang boses ni Lin Moyo, walang bahid ng lamig o pagiging mamamatay tao. Dahil sa sobrang daming pagpatay, kapag nagsasalita si Lin Moyo, palagi siyang hindi sinasadyang naglalabas ng kaunting panlalamig. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ni Katie Ting. Sa mundong ito, ang mga taong kayang pagtrato ni Lin Moyo ng ganito ay hindi marami. Ang nasa likuran niya ay isa sa kanila. Ang sagot na boses ay napakalambing din, parang isang masunerang kuting. Ang ulo ni Ning Yi ay marahang kumikiskas sa likod ni Lin Moyo. Mabuti na lamang at kaliligo lang niya at nakapagpalit ng malinis na damit. Pagkabalik niya mula sa mundo ng pagkabulok, ang katawan niya ay may dalang amoy ng pagkabulok na napakahirap tiisin. Marahang hinawakan ni LMY, ang maliit at malambot na braso ni Ning Yi, ninamnam ang lambot na nagmumula sa likuran. Napakadalang na, makita ka, siguro pagod ka na. Ngumiti si Lin Moyo. Tumango si Ning Yi, pagkatapos ay umiling, hindi nagsasalita. Humarap si Lin Moyo, niyakap siya. Magpahinga ka na. Ang susunod na pagal level up, ipaubaya mo na sa akin. Mahinang tumango si Ning Yi, pagkatapos ay ngumiti ng mas maliwanag pa kaysa sa araw. Ang pagbabalik ni Ning Yi ay isang hindi inaasahang kasiyahan para kay Lin Moyo. Ilang buwan na rin silang hindi nagkita. Ang pananabik sa kanilang mga puso ay sumibol sa sandaling ito. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, matagal silang nagyakapan. Hanggang sa paglubog ng araw, hamaba ang mga anino ng takip silim. Umupo sila sa tabi ng lawa, nagkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa nakalipas na ilang buwan. Nang mahulog siya sa mundo ng pagkabulok, nagsagawa siya ng isang walang katulad na pagpatay, pagkatapos ay napigilan ng nakamamatay na aura, at sa huli ay nakatakas at nakabalik mula sa mundo ng pagkabulok sa bingit ng kamatayan.
Ang mga pinagdaanan ni Lin Moyu ay kaakit-akit parang mga kwentong alamat. Ang tono ni Lin Moyu ay medyo walang gana, simple, walang palamuti, ngunit sapat na para maimagine ni Ning Yi ang mga eksena. Ang maliit niyang kamay ay nakatikip sa dibdib, nakikinig ng tulala. Kabaligtaran ni Lin Moyu, ang kwento ni Ning Yi ay mas simple. Dinala lamang siya ni Ning Tyran sa isang espesyal na lihim na lupain. Doon, walang tigil siyang nakipaglaban, laban lang ng laban, pinapahusay ang mga kakayahan, pinag-aaralan ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, at nagal level up. Ang ilang espesyal na misyon na inayos ni Ning Tyran ay natapos niya isa-isa. Nang nagmamadali si Lin Moyu, siya ay nagal level up. Nang nakikipagsapalaran si Lin Moyu, siya ay nagal level up pa rin. Naghanda si Ning Tyran ng maraming uri ng gamot upang makapagpatuloy sa pakikipaglaban si Ning Yi. Dahil dito, ang bilis ng pag-level up ni Ning Yi ay hindi mas mabagal kaysa kay Lin Moyu. Mas nauna pa nga siyang umabot sa level 4 na po kaysa kay Lin Moyu. Nasabi na rin ni Lin Moyu na napakaganda talaga kapag may malaking angkan sa likod mo. Kung isang ordinaryong tao, kahit pa mga henyo sa akademya ng Xiajing, araw-araw na bumubuo ng grupo para mag-grind sa piitan ng walang tigil, mula level 20 hanggang level 4 na po, ang pinakamabilis ay aabuti ng mga 2 hanggang 3 taon. Ngunit kung ikukumpara sa kanyang kapatid na babae, pakiramdam ni Lin Moyu ay parang normal lang iyon. Siya, si Lin Mohan, ang tunay na abnormal. Nagpatuloy ito hanggang sa umabot siya sa level 4 na po. Noon lamang niya nakumpleto ang ikalawang pagbabago ng klase. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Ning Tyran, si Ning Yi ay dumaan din sa pagtaas ng propesyon sa ikalawang pagbabago ng klase. Labis na minamahal ni Ning Tyran ang kanyang apo na si Ning Yi, naghanda ng maraming kayamanan, ginawa ang lahat ng makakaya upang mapataas ang posibilidad ng kanyang pagtaas ng propesyon. Dagdag pa ang pagkakaroon niya ng Nirvana Crystal noon, natupad din ang hiling ni Ning Yi na maging isang propesyonal na antas maalamat, ang naglalakad sa gabi. Dati, si Ning Yi ay isang bihirang propesyon lamang na asasin ng kadiliman. Bagaman hindi masama, may pagkakaiba pa rin kumpara sa props yung antas maalamat. Mukhang ang mga karanasan ni Ning Yi ay napakasimple, medyo nakakainip pa nga. Matapos makumpleto ang ikalawang pagbabago ng klase, hindi siya direktang pinakawalan ni Ning Tyran, bagkus ay nagsagawa ng panibagong pagsubok. Ang pagsubok na ito ay tumagal din ng mahigit 1 buwan. Hindi alam kung saan nakuha ni Ning Tyran ang maraming manika, puppet. Bawat manika ay may kakayahan ng iba't ibang propesyonal. Hinayaan niyang makipaglaban si Ning Yi sa mga manika araw-araw. Habang nakikipaglaban, walang tigil siyang natututo ng mga paraan ng pakikipaglaban ng iba't ibang propesyonal. Ang paraan ng pagsasanay na ito ni Ning Yi ay medyo katulad ng paraan ni Bai Yuan at ni An Kuang Sheng noon, at may katulad na epekto. Ngunit siya, si LMY, ay direktang nagiging manika, kaya mas lubusan ang epekto. Umupo ang dalawa sa damuhan sa tabi ng lawa. Samandal ng bahagya ang ulo ni Ning Yi sa balikat ni Lin Moyu. Ang kanyang maliit, kaakit-akit, at magandang mukha sa ilalim ng sikat ng araw. Susunod, ipaubaya mo na sa'yo. Kumislap ang mga mata ni Ning Yi, na parang hindi natatakot na hindi siya pumayag. Ngumiti si Lin Moyu. Sige, ipaubaya mo na sa akin. Bumalat ang gabi sa lupa. Sa bulwagan ng piitan ng mga ilaw ay kasing liwanag pa rin ang dati. Ang bulwagan ng piitan sa gabi ay mas masigla kaysa sa araw. Maraming mag-aaral ang nagtitipon sa bulwagan ng piitan pagkatapos ng 1 araw ng pag-aaral at pagkumpleto ng 1 araw ng pagsasanay, naghahanap ng grupo para mag-grind sa piitan, mag-grind ng kagamitan, mag-level up. Bawat isa ay nagsisikap ng husto, nag-aalala na maiwanan. Lumitaw sina Lin Moyu at Ning Yi sa bulwagan ng piitan. Ang dating maingay na bulwagan ay agad na tumahimik. Mula sa buong katawan ni Lin Moyu ay tila may lumalabas na hindi nakikitang puwersa, na nagpapahirap sa mga tao na magsalita ng malakas sa harap niya. Ang matagal na pagpatay at pakikipaglaban ay nagpaipon kay Lin Moyu ng isang nakakagulat na aura ng hindi namamalayan. Sa kanilang mga mata, kapag tumitingin kay Lin Moyu, may kasamang paghanga. Niyakap ni Ning Yi ang braso ni Lin Moyu. Napakagaling mo, ang tingin ng lahat sa iyo ay ibang-iba. Walang pakialam na sinabi ni Lin Moyu, kumpara sa mga pantas na tao, wala akong kwenta. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Ning Yi. Pakiramdam ko sa hinaharap, malalampasan mo ang mga pantas na tao.
Ang talunin ng lahi ng dragon, wasakin ng kalaliman, ay hindi magiging problema. Biglang naalala ni Lin Moyo ang sinabi ni Jiang Ying dati, kahit na lumitaw sa lahi ng tao ang isang ekspertong super god, hindi pa rin kayang wasakin ang kalaliman. Hindi alam kung totoo o hindi ang salitang ito. Tanging kapag narating niya ang antas na iyon saka lamang niya malalaman. Pumasok ang dalawa sa bulwagan ng piitan, tinitingnan ng daan-daang piitan na may iba't ibang antas. Sabi ni Lin Moyo, gusto kong pumili ng isang angkop na piitan para sa pagsasanay. Si Ning Yi, nang walang pag-aalinlangan, ay may sagot na. Kung gayon, pasukin natin ang piitan ng talampas ng mga banal na hayop. Maraming karanasan doon. Narinig ko na ito ang pinakamagandang piitan para sa pag-level up mula level 40 hanggang level 50. Ang bulwagan ng piitan ay hawak ni Ning Tyran. Bilang paboritong apo ni Ning Tyran, si Ning Yi ay napaka-pamilyar sa bulwagan ng piitan. Sa bulwagan ng piitan, mayroong dalawang malalaking piitan. Isa ay ang disyerto ng maniniil para sa level 20 hanggang 25. Ang isa pa ay ang talampas ng mga banal na hayop para sa level 40 hanggang 50. Ang limitasyon sa level ng talampas ng mga banal na hayop ay level 40 hanggang level 50. Ang pinakamataas na bilang ng taong makakapasok ay 50. Naniniwala si Lin Moyo sa pagpili ni Ning Yi. Kung gayon, talampas ng mga banal na hayop na. Ang malalaking piitan ay walang mapipiling kahirapan. Ang kahirapan ng mga halimaw sa loob ay halos katulad ng kahirapan ng antas impyerno na kaparehong level, nagkakaiba lamang sa bilang. Ngunit para kay Lin Moyo, ang bilang ang pinakawalang kwentang bagay. Naiintindihan din ni Ning Yi ang mga kakayahan ni Lin Moyo. Nang makita niya ang piitan ng talampas ng mga banal na hayop, iyon na ang pinakamagandang pagpipilian sa kasalukuyan.